Nguyen Cha, patawad na. Gabi na? Bakit ayaw mong matulog? May konting kailangan akong pag-isipan. Bakit hindi ka matulog? Hindi rin ako makatulog. Naku, nag-aalala ako sa problema ni Min. Tama nga, masyado ko siyang pinapaligaya kaya ngayon, anumang gusto niya, nakukuha niya. Ngayon, malaki na siya. Walang silbi ang pag-uusap. Ngayon, kailangan nating magplano para mapakasal siya sa gusto natin. At ang isa pa, kapag pinili natin ang mabuti para sa kanya, hindi niya gusto. Palaging pinipili ang mga bagay na walang halaga. Kita-kits sa mga susunod na video. Hindi ko alam kung kanino nagmana ang hilig niya sa aesthetic. Nanay, nanay, tulog ka na ba? Ate, gusto ko lang malaman yung dahilan. Nanay, nanay, sumagot ka naman. Naman yung init, te? Tita Hay! Tita Hay! Tita Hay! Tita Hay! Ate! Paalam at magkita ulit. Nanay Asol? Ano ba yan tatlo? Nanay Manatili ko. kayo dito. Kukunin ko lang ang tuwalya. Bilisan mo. Naku po. May lagnat ka na nga ay tinitiis mo pa rin. Talagang matapang ka. Kailangan kong pilitin ang sarili kong malampasan ng kahirapan na ito. Kaya mo yan, Huang Min.
Tapos na ang lugaw. Dalhin mo ito sa iyong ina para mainit pa. Opo, salamat po, tita. Yung tungkol sa pag-aaway mo at ng doktor na iyon, baka natatakot lang si mama dahil sa nangyari sa papa mo. Baka matakot siya, nalinlangin ka ng taga-syudad, pero hindi si Kuya Min ang taong ganoon. Ang importante ay kung naniniwala si mama dyan. Sige, dalhin mo na ang lugaw kay mama para mainit pa. Sige po. Nanay! Nanay! Subukan mo bumangon at kumain ng lugaw, inay. Ang mainit na lugaw ay makakatulong sa pagpapawis at makakagamot ng sakit, nanay. Pero ayoko kumain. Kailangan mong kumain para gumaling, nanay. Sige na, kumain ka kahit kaunti lang. Salamat po, nanay. Hayaan mong mamatay si nanay, pagkatapos ay gawin mo ang gusto mo. Nanay! Bakit mo sinabi yan? Nanay! Nanay, hiling ko na wag mong gawin yan. Bawat beses na naiisip ko si Min, gusto ko lang mamatay. Nagmamakawa ako sa iyo, May. Nagsusumamo ako sa iyo. Nanay! Nanay! Yung bagay na yan, mamaya na natin pag-usapan. Kailangan na kumain ngayon. Hindi po. Bakit hindi ko yan? Kung ipapangako mong hindi mo na makikita si Min, kakain lang ako. Mamaya na natin pag-usapan. Kailangan na kumain ngayon. Hindi ko maintindihan dati. At sinasabi pa, hindi niya pipigilan ang iyong pagmamahalan. Kung nahanap mo ang isang taong gusto mo, ngunit kapag nalaman ni Mama na si Kuya Min iyon, pipigilan mo na naman ako, Ma! Hindi ka tatanggapin ni nanay sa katotohanan na iyon. Kung hindi mo susundin si nanay, Mama! Sabay tayo manood! Mama! Ano nangyari sa'yo, Youth? Paano mo ito magagawa? Ginawa pa niyang ilagay sa panganib ang sarili niya, tapos pinapili pa yung bata. ayoko ng ganito. Kung hindi ko ito gagawin, paano ito susundin sa akin, Kuya? Hindi talaga kita maintindihan, Yuke. Wala namang problema kung mahal niya si Min. Bakit kailangan mo itong pigilan ng ganito? Hindi ko naiintindihan, pero mahal ka naman namin pareho, Maestro. Tulungan mo akong pigilan siya bago maging huli ang lahat. Pakiusap, tulungan niyo ako, Kuya. Sigh. Ha? Si Mang Mai? Kuya Min, bakit ka natutulog dito? Hindi na muna ako palalabasin ni Uncle Nam. Suplemento! Anong pinag-uusapan niyo ni Uncle? Hindi naman kami nagkagalit ni Tito. Hindi ko na alam kung bakit. Pag-uwi ko galing trabaho, nakita ko na lang na inilagay ni Kuya ang gamit ko sa harap ng pinto. Tinanong mo ng tinanong, pero hindi sinabi ni Kuya sa'yo. Kahit anong kumbinsi mo, hindi talaga pwede. Naiintindihan ko na kung bakit ginawa ni Uncle Nam yun. Alam na ni Mama na magkasama tayo.
Nung bumalik ako kahapon, hindi na ako pinayagan ni nanay na makipagkita sa'yo. Baka sinabi pa ni nanay kay Tito Nam na hindi ka na pwedeng magpunta sa bahay. Pero bakit? Hindi ko alam. Hindi ko alam kung bakit nakakalimutan nila ang mga tulad natin. Plano ko sanang puntahan ang bahay ninyo para makipag-usap kay nanay mo. Siguro kahapon, bumaba ang mga magulang ko at may sinabi. Kaya nagkamali ng akala ang lahat. Makikipagkita ako sa kanila at ipapaliwanag ang lahat. Huwag kang mag-alala. Bakit ako kinakabahan? Huwag kang mag-alala. Nandito ako. Ayos lang yan. Sige, simulan mo na ang trabaho. Maghihilamos lang muna ako. Magsagay sa sulyan na para hindi may sumapra ng ibidos. Araw mga kaibigan. Opo. Pauwi mo na sila. Hindi pumasa ang sasakyan sa quality inspection ngayon, kaya hindi ito matatanggap. Ha? Anong klaseng serbisyo meron ng kumpanya ninyo? Noon pa man ay ganito na ang pagde-deliver ng kotse ko, pero ngayon ay nire-reject. Nire-reject siya. Nire-reject eto. Paano ba? Pasensya na, hindi pumasa ang kotse sa quality check, kaya hindi Ano ang matatanggap. ibig sabihin ng hindi pumasa sa kalidad? Sigurado akong buo Ano ang bang grupo. ibig mong sabihin? Paano mo ipapaliwanag na hindi mo kinuha ang sasakyan nila? Hindi naman Alam! pwedeng basta tanggapin, tapos kung gusto mo na ibalik, ay ibabalik mo lang. Paano naman ang negosyo nila? Sa madaling salita, umuwi na lang kayo. Hindi uuwi. Mag-usap tayo ng maayos. Mag-usap tayo kung kailan maganda ang pagkakataon. Sige. Ayusin Anong nangyayari natin dito? ito. Nandito ka na. Kailangan mong ipaliwanag ito ng malinaw. Ang aming mga produkto ay laging may mataas na kalidad. Pero bakit ngayon? Hindi nyo na tinatanggap ang aming kalakal. May kontrata tayo. Ginagawa lang namin ayon sa kontrata. Ang mga senyo ay hindi garantisado sa kalidad at dami. May karapatan kaming hilingin na tapusin niyo ang kontrata sa pinakamaikling panahon. Ano? Humihingi ng kontrata? Ganito ang Viedok. Ayan, Humihingi ng hoy, kontrata. kuya, Ano ba, kuya, Viedok? bakit ka natatakot? Viedok? Diyos ko. Diyan, huwag kang Galit na galit. tumakbo. Sige, magkita tayo ulit. Ganun ang trato mo sa nanay ng anak niya? Ano ang sinasabi mo? Hindi ko maintindihan. Pinagpalit mo siya sa isang mayamang babae? Ngayon, balak mo pa bang harangin ako at gulpihin? Mag-usap ka ng maayos. Hindi ito lugar para magsalita ng kahit ano. Ang negosyo at pag-ibig ay magkaiba. Bakit mo pa sinasabi yan? Kung alam ko lang na ikaw ay isang traidor, binugbog na kita. Ngayon, mayaman ka na? Ano pa ba ang gusto mo? Pasensya na sa nakaraan. Pero, maraming dahilan para sa problema. Gusto ko sanang magka-chance na itama ang mga pagkakamali sa kanya. Kung hindi lang para sa nanay ng anak niya, hindi ko sana ito kinakausap. Alam mo ba kung paano nahirapan si Banguyet dahil sa iyo? Pero ngayon, paano mo nagawang tratuhin siya ng ganon? Kung gusto mong putulin ang kontrata, dapat unti-unti, hindi yung biglaang walang paalam, mga walang kwentang tao talaga. Siguradong may hindi pagkakaintindihan dito. Hindi ko inutusan na gawin yan. Sandali lang, hintayin mo ako. Subukan mo. Siya ang dating pag-ibig ni Ginong Sao. Talaga ang plano mo. Opo, naririnig kita, Ate, nandito tita. ako malapit sa kumpanya ng tatay mo. Kanina nag-deliver ako, pero ayaw nilang tanggapin. Kahit na mataas ang kalidad ng mga produkto. Ano na ang gagawin ko ngayon? Paano nangyari yun? May ganun ba talaga, tita? Sige, pakinggan. Ano? Wala ano, akong pakialam. sige, pakinggan. Teka, anong sabi niya? Sabi niya siya na bahala. Siguro tatawagan niya tatay niya. Nakakainis talaga. Nagdala pa ako ng buong truck ng mga kalakal dito. Tapos tatanggihan lang nila. Walang biro! Negosyo ito! Iba-iba ang sitwasyon nga! Eh wala na tayong magagawa. Ano pa nga ba? Salamat kuya. Buti may kasama ako. Kung wala ka, hindi ko alam anong gagawin ko. Sige na, may oras pa para sa lahat. Umuwi muna tayo at mag-relax. Uy.
Nanay, ano ang kailangan mo? Ito ang aking kumpanya. Ako ang may pinakamalaking shares dito. Wala ba akong karapatang pumunta rito? Ako'y walang interes na pumunta. Matagal na akong nandito at narinig ko na ang lahat. Bakit mo pa kinuha yung package nila para saan? Kambing! Hindi ko naman gusto na kunin ang package. Pero sa ngayon, hindi ko kayang tapusin ang kontrata na mag-isa. Kailangan ko munang humanap ng ibang supplier bago ako pwedeng kumalas sa kanila. Ganon ba? Sa tingin ko gusto nyo talagang makipagnegosyo sa kanila at ayaw nyong tapusin ang kontratang ito. Anong sinasabi mo? Paano naman si Min? Tumigil Pasok dito ang ka bata! na. Alam ko na ang lahat. Huwag kang magsinungaling. Siya ang dating kasintahan mo, di ba? Paano mo nalaman? Ang karayom, kapag nasa loob ng balot, ay lalabas din sa kalaunan. So ganun pala katagal. Niloloko mo ako para lang tulungan siya, di ba? Ano ang sinabi mo? Noon lang ako bumaba doon na aksidente ko siyang makita ulit. Huwag ka nang mag-deny. Ilang beses na kaming bumaba doon? Hindi mo ba siya pupuntahan? Sige na. Pag-usapan natin yan sa bahay. Nasa opisina tayo. Huwag mong hayaang marinig ng iba at mag-ingay. Pumili kung sino ang gustong makinig. Naririnig namin lahat yan! Ito ang kumpanya ko. Sino ang may lakas loob na magkalat ng chismis tungkol sa akin? Ikaw lang. Takot lang siya dahil may ginawa siyang kalokohan. Sige na nga. Please. Pag-uwi na lang natin pag-usapan. Nahihiya ako magpatuloy Hindi ka naman sa masaya. susunod na kabanata. Hindi ko rin alam ang gagawin. Natatakot ako sa reaksyon ng nanay ko. Mukha akong ganito pero kapag nagdesisyon na ako, mahirap itong baguhin. Usapan na ang mukha ng demonyo. At dahil doon, hindi kayo makakalabas kahit saan. Kaya nalulungkot ako. Sino ang makakapigil sa pag-ibig dahil lang ba tagalungsod ang minamahal ko? Kahit anong tanong ko kay nanay, hindi siya sumasagot. Tapos, hindi pa nagsalita si ate. Si tiya ko galit-galitan lang yan, pero pag may problema, mabait naman. Sabi ni ate, kinausap lang ni nanay ng konti, tapos wala na. Takot din ang tiyahin ko sa pagiging matigas ng ulo ng nanay ko. Pumunta ako sa health center. Nakita ko siyang nakaratay sa kama. Naiiyak ako. Umalis ka na. Kailangan ko nang magtrabaho. Tatawagan kita. Utmay, bakit hindi ka umuwi at nandito ka lang? Hala, hindi ka ba mananatili sa bahay kasama ang nanay mo? Mas mabuti na ang nanay ko. Hayaan niyo lang siyang matulog. Bukas ng umaga ay magiging maayos na siya. Huwag kang mag-alala. Tita, hindi ba maganda ang pakikitungo sa inyo at kay Tito Nilo ngayon? Huwag kang mag-alala tungkol doon. Wala naman silang nagawang masama. Nakalimutan mo ba? May kapangyarihan ako sa pamamagitan ng aking bibig. Ate, malungkot ako. Sa bahay ni Min, kailangan mong sabihin sa mga bata dahil dumating ang nanay ko at tumutol din ang nanay ko. Pinaalis din ni Kuya Nam siya. Ano? Pinaalis ba ng lalaking mataba ang doktor? Hindi ko rin alam ang gagawin. Ngayon, dapat ko bang ituloy o huminto? Mali, paano ako titigil? Baka natatakot lang si nanay na mag-asawa ka ng taga-syudad at walang mag-aalaga sa'yo doon kaya kanya pinipigilan? Anak, gusto mo bang malungkot ang iyong ina dahil sa'yo? Marami na siyang tiniis na paghihirap.
Ano bang ikinalulungkot mo? Kapag masaya ka, masaya rin ng nanay mo? Ang kaligayahan mo ay kailangan mong hawakan. Tama na, huli na, umuwi ka na para maalagaan ka ng nanay mo. May sakit ang nanay mo, umalis na, tumayo ka na. Huwag ka nang malungkot, ha? Opo, tinawag mo ako. Kahit na ito'y mali. Desisyon mo ba? Unang purchasing department na hindi bumili sa pagkakataong ito. Opo, akin ito. Nakita ko kasi na ang kanilang produkto ay hindi umaabot sa ating mga pamantayan, kaya... Trabaho ay trabaho. Ilagay mo muna sa tabi ang mga usaping pag-ibig. Posible bang dahil sa akin? Haharangan ni tatay ang kanilang hanap buhay? Kalma lang. Bakit ang dami mo nang sinasabi? Pinatanggap ulit ni Madam ang mga produkto. Hindi dahil naaawa siya, kundi dahil kung hindi niya tinanggap, maaantala ang kontrata niya sa kliyente. 4 na numero. Hindi niya hinahayaan ang kanyang emosyon na makaapekto sa negosyo. Umaasa ako na mananatili siya sa kanyang prinsipyo. Panak, hindi mo kailangan magturo sa akin. Bibigyan kita ng 3 araw sa ilalim na yan para tapusin ang mga trabaho. Kung hindi ka makakabalik sa loob ng 3 araw. Tatay. Bumalik ka sa opisina mo. Sa pagkakataong ito, bibigyan kita ng bulaklak. Pero sa susunod, wala nang ganun. Opo, salamat po. Saan pumunta si nanay? Kanina nung nagising ako, nandyan pa siya sa loob ng bahay. Oh? May pagkakataon ba na lumabas ang nanay mo para bumili ng anuman, tiya? Sa oras na ito, bibili ng anuman? At saka, may sakit siya ngayon? Paano siya makakapunta? Punta ka sa bahay ni Tito Noy? Tanungin mo kung nandun si kuya? Opo. Ha? Anong meron at may? Tinatanong ko lang po, nandyan ba ang nanay ko, Kuya Nam? Ha? Wala dito si Mama. Saan siya pupunta? Nakangiti ako. Ah, pumunta ka sa bahay ni Tita ngayong umaga? Opo. Batang to, may sakit ka na nga, aalis ka pa. Nakakainis. Si Nguyen ba ay may sakit? Ayun, nababahala siya tungkol sa mga bata kaya siya nagkasakit. Pero ikaw rin, napakaalanganing tao ka. Bakit mo pinalayas ang doktor? Wala namang masama kung nandoon siya. Uy, baka sinabihan ka ni Nguyet na paalisin ako, ha? Hindi! Ayaw ko! Ayaw ko bigyan. Paalisin mo? Kumusta ka? Meron ba? Oo? Wala ang nanay ko sa bahay ni Tita Sao? Diyos Kaya ko? hanapin mo na agad ang nanay mo. May sakit eh. Baka lumala pa pag lumabas ng bahay. Wag na. Hindi na kailangang hanapin pa. Alam ko na kung nasaan ito. Ate... Nanay... Kasalanan mo rin kung bakit nangyari ito. Mayroon akong malaking pagkakasala kay Ama. Mayroon akong pagkakasala sa anak kong babae. Ako ang may kagagawa nito. Ngayon, ang anak kong babae ay dapat magdusa. Pagkanta mo para malaman ko kung ano ang gagawin ko ngayon. Hindi ko kayang mabuhay sa tuwing naiisip ko ang anak kong babae. Tingnan mo ito. Mag-subscribe sa channel ng Lala School para hindi mo makaligtan ng mga nakakaaliw na video. May sakit ka pero bakit ka nandito, Nanay, Kita-kits sa mga pag-usap susunod na po. video. Umuwi ka na po. Kahit ano gusto mo gagawin ko. Sobra na ang hirap ni Ina. Bakit mo ako pipilitin maghirap din tulad niya? Nanay! Nay, umuwi ka na po. Ihatid mo ang mama mo pa uwi. Umuwi na tayo. Umuwi na tayo, nanay. Hindi ko talaga...
tumingin sa mata. Kaunting gabay ni Lintien para kina Upnguyet. Pero naiinggit talaga ako sa kanila. Wala akong magawa para matulungan si Bunso. Ngayon, pati ang isa kong pamangkin na babae ay kailangang magdusa. Mga kaluluwang naway magpaabot ng suporta sa kanya para makahanap siya ng asawang mahal niya. At para kay Lola Nguyet na hindi rin pinigilan. Salamat. Uy, kararating mo lang. Pakiantay ako saglit. Medyo busy lang ako. Tapos na po. Huwag kalimutang inumin ng Sige gamot. Paalam. Kakababa ko lang at dumiretso dito. Gusto kong makita ang tunay na mukha ng babaeng nagpauwi sa'yo mula sa pamilya mo. Ano bang sinasabi mo? Hindi mo ba nakikita na nagpapagaling ako ng pasyente? Lumabas ka muna. Ayoko na makipagtalo sa'yo dito. Hindi ako bumalik para mag-away. Gusto ko lang malaman. Tingnan natin kung kailan niya ako patatawarin. Bilang isang nurse na nag-aalaga ng mga tao, paano ka naging ganito kaplastikan? Kung may sasabihin ka, pag-usapan natin sa labas. Huwag mo akong istorbohin sa trabaho. Dito ka lang. Huwag mong pilitin. At ikaw ba'y nasa loob o labas? Pakawalan mo ako! Nasasaktan mo ako! Ano ang ginagawa mo? Ha? Ikaw pa ba si Tulin? Ito ang lugar ng serbisyo mo. Pumunta ka dito, tapos nagsabi ka ng masasakit na salita. Naawa ka sa kanya, hindi ba? Kung ganon, sasabihin ko na rin sa'yo. Bumaba ako dito na hindi nag-iisa. Kasama ko ang nanay mo. Ano ang sinasabi mo? Nanay mo? Nasaan na ang nanay mo? Mapumunta sa bahay niya. Kulay ng pintura. Nasaan si Ginang Huyet? Bakit ka nandito? Akala niyo ba gusto ko talagang pumunta dito? Kung hindi ko nadiskubre ang nakakagulat na pangyayaring ito, hindi ko iisipin na pumunta sa bahay na ito. Hindi ko inasahan na mas masahol ka pa sa iniisip ko. May asawa at mga anak na ang ex ko. Pero bakit mo pa sinusubukang agawin ang asawa ko? Bakit? Dahil ba hindi nakuha ni nanay si tatay? Kaya ikaw ang kailangan pumasok sa pamilya niya? Huwag kang mag-imbento ng ganon. Mga batang nagmamahalan, hindi ko rin alam. Kung alam ko lang na tatay ni Min si J-Fop, pinilit ko sana si Min na lumayo sa anak kong babae. Hindi ako naniniwala. Paano naman mangyayari ang ganoong pagkakatulad? Tanging nakikita ko ay ang katotohanan. Nanay, tinuruan mo ang anak mong babae na akitin ang anak kong lalaki. Papasukin mo ang anak mo sa bahay ko? Ginugulo niya ang bahay ko? Paano kung balak pa ring kunin si Fap? Sabihin mo sa kanya, matagal ko nang nakalimutan ang taksil na lalaking iyon. Hindi siya karapat-dapat para gawin ko ang mga bagay na iyon. Huwag kang mag-alala, itago mo siya, hindi ko siya kailangan. Iniwan niya ako para sa'yo. Wala namang magandang dahilan para dito. Dahil lang sa paghahangad niya ng pera at kapangyarihan sa inyong pamilya. At dapat mo ring bantayan si J-Pop? Sino ba ang nakakaalam kapag hawak na niya ang lahat? Hindi ka na niya kakailanganin. Sino ang nagbibigay sa iyo ng karapatang magsalita ng ganyan? Subtitles made by the Mas mabuti, umuwi ka na. Pero nakaya mong manatili ang asawa mo? At huwag ka nang bumaba dito ulit. Subtitles made by the Amaro... Hindi ko kayo titigilan!
pansamantalang paalam. Ganito! Bakit ganito? Bakit ganito? Ethan! Para She really is something. I can't underestimate her. Pati siya. Baka sinusubukan ng dalawang iyon na agawin ang lahat sa akin. Hindi ko pwedeng mawala ang lahat dahil sa babaeng may bandana. Ka pumunta sa bahay ni Okmay. Wala kang ginagawa. Ngayon lang tayo dumating dito upang makipag-usap sa kanila. Mapakiusap po para sumama na lang kayo sa akin. Sumama na lang kayo sa akin. Min, sumama ka na kay Mama. Hindi maganda dito tulad ng akala mo. Sige na, Nay, huwag kayong mag-alala. Babalik ako sa itaas sa ilang araw. Ngayon, kayo na ni Lynn ang mauna. Babalik ako para kausapin si tatay at nanay. Sa wakas. Tapos na. Nagluto ka na ba, Lola? Hihintayin mo. Are you leaving for good? Bumaba na. Iyong pera na nakuha kaninang umaga? Bakit kulang ng 700,000 dito? Kita Kits, sa susunod na mga video, kailangan mong hayaan akong maggasolina. Kailangan mong uminom ako ng tubig. Kailangan mo akong pakainin ng sapat. Umalis ako ng maaga kaninang umaga at hindi pa ako nakakain. Kumain ng almusal. Sapat na ang almusal. Uminom ka ng tubig? Bakit umabot ng 700K? Kumakain kasama si Tay. Kailangan mong bayaran siya. Hindi mo siya kailangang palibutan. Kung kumain siya, nagbabayad siya, bayaran mo siya ngayon? Hindi ba kakaibang sinasabi mo? Tayo ang nakatatanda. Kailangan nating magbayad para sa mga bata. Ilang piso lang naman. Bakit mo ka pinoproblema? Bakit hindi ito kasama sa usapan? May utang siya sa akin. Sino ang magbabayad ng mga yon? O baka naman ginagamit mo yung pera ko para ipambili ng pagkain para sa ibang babae. Narinig kita. Sobra na ang pagtitipi ko sa'yo. Huwag mo akong apihin dahil lang sa mabait ako. Pero kung sinabi mo yon, paano kung marinig ng mga bata, hindi nila igagalang ang kanilang ama? Grabe! Isang pangungusap lang. Bakit ang lakas ng reaksyon mo? Baka naalimpungatan siya? Tama na! Huwag na tayong mag-away! Luto na ang pagkain! Tatay, nanay, gutom na ba kayo? Yahain ko na ang Miss pagkain. Peace mo. Ipakita ang daan. Bakit ka galit sa akin? Magmakaawa ka na lang. Nakikiusap ako ng 1 oras para kumain ng kanin. Pero hindi ka. Ano ang sinabi niya? Galit ako kaya gutom ako. Upo ka dito at mag-usap tayo. Oh. Ano yon, Kuya Lan? Narinig ko sa nanay. Wala na daw yung doktor sa bahay ni Ginoong Lima. Totoo ba? Oo nga. Pero paano mo nalaman? Narinig ko kasi na sinabi ng doktor na naging fake na siya. Umalis ba siya? Hindi. Nandyan siya sa health station, kaya hindi na niya kailangan manatili sa bahay ni Tito Nam. Paano naman ang pagkain doon? Walang lugar para magluto doon. Hindi ko na rin alam. Pero sa ngayon, kumakain siya sa karinderya. Time has come. What do you mean, Mom? Malalaman mo rin kalaunan? Kumusta, tita? Bakit ka pa nandito? Kakauwi lang ng nanay mo. Opo, naintindihan ko. Pupunta ka pa? Gusto kong humingi ng tawad kay tita. Para sa nanay ko, kung may nasabi siyang masama kay tita. Hindi ko kailangan ng paumanhin mo. Hinihiling ko lang na lumayo ka kay Mai. Sapat na yon. Tita,
Sige. Stop it, my child. My mom, Mai is sick. Whatever you say now is useless. Go home. Sige, uuwi na po ako, tita. Sana'y nauunawaan ninyo ang aking sitwasyon. Sige, mauna ka na. Mama, sabihin mo sa akin kung ano ang dapat kong gawin. Sa karma na pinapasa ko. Bakit kailangang ipasa ang mensahe sa anak na babae? Wala naman siyang kasalanan. Ang kasalanan ay nasa anak mo. Nguyet, kumusta ka na? Mas maginhawa ka na ba? Bakit hindi ka magpahinga at naupo ka rito? Buong araw na nakahiga. Gusto ko lang umupo at makalakad ng kaunti para maging komportable. Tama na. Nguyet, huwag mo nang isipin masyado. Si Mayrin, alam niyang nag-aalala ang nanay niya, kaya hindi siya gagawa ng bagay na ikagalit ng nanay niya. Ano na ang gagawin ko? Paano ko pipigilan siya at si Min? Magkasama sila sa trabaho. Ngayon, tuwing ipinikit ko ang aking mga mata, ay nananaginip ako ng mga bangungot. Bakit bumalik dito ang lalaking iyon at ang kanyang anak, kuya? Nguyet, kalma ka lang. Lahat ng problema, may solusyon. Sinamayaw papasukin si Bin sa bahay dati, pero alam ni Nam na pumunta ito sa health station. May sobrang daming pagkakataon. Ang dalawang yan na magkita, hindi natin kayang itago ng patuloy. Nguyet, paano kung sabihin na lang natin ang totoo kay Ukmay? Salamat. Kapatid, kahit na mukhang pinipilit ko ang bata, hindi ko gustong masaktan siya ng ganito. Alam mo bang napakasakit ng katotohanan para sa kanya? Nguyet, baka gusto mo ngayong ipakasal na natin si Ukmay. Kunin mo ang pera. Ano sa tingin mo, sino ang dapat pakasal? Si Hep ay nag-aagaw ng pansit sa loob ng maraming taon. Kuya, anong tingin mo dito? Alam mo naman ang ugali ni Hep. Paano maipapakasal ng kapatid ko ang kanyang anak na babae sa isang pamilyang ganoon? Paano siya mabubuhay sa pamilyang iyon, kuya? Alam ko talaga ang ugali ni Hep, kaya gusto ko itong pag-usapan sa iyo. Ganito magsalita, pero determinado. Hindi niya hahayaang apihin ng nanay niya, si Ukmay. Mahal na mahal niya si Ukmay. Itong mga tao na, walang pagbabago, kahit na may anak na. Bukod pa rito, sino ang nakakaalam? Baka ang dalawang pamilya ay magkaayos. Pabayaan mo akong mag-isip tungkol dito. Hindi ko pa kayang tanggapin. Sige, pag-usapan natin yan mamaya. Ang una mong gawin ay uminom ng gamot para gumaling ka. Kuya na, tungkol sa bagay mo, sorry na po. Nguyet, Tita huwag mo Han, nang sabihin bakit yan. ka nandito? Naiintindihan ko. Ukmay, halika dito, sabi ni Mama. Opo, tinatawag ka ni Mama. Tatay, Tito Nam. Bukas, gusto ni Nanay na huminto ka na sa trabaho mo sa health center na yon. Mama, sabi na ni Nanay, huwag mo na siyang paabutin sa galit.